Nagikab si Penelope tiniunat ang mga braso. Katatapos naman niyang tiklopin ang mga nilabang damit kaninang tanghali. Maghapon niyang linis ang atik ng bahay bakasyonan ni Oliver. Yes, doon siya pumunta pagkatapos sa magdesisyon na lumayo muna sa binata. Parang gusto niyang tawanan ng sarili. Lumayo nga siya kay Oliver pero doon naman siya sa pag-aaral nitong bahay pumunta. Well, may karapatan na naman siya sa bahay bakasyonan nito. Pinakasalan siya nito eh. Malamang na pag-aaral na rin niya yun. Mapait siyang napangiti. Gusto niyang batukan ng sarili. Hindi niya alam kung tama ba siya ng desisyon na lumayo sa lalaki. Kapag naisip niya na maaaring masaktan niya ito sa kanyang pag-alis, parang gusto niyang bumalik ulit sa mga bisig nito. She wanted to stay with him, pero hindi pwede. She needs to stay away from him. She have to do this. Ang pagkakalayo nila makakabuti sa kanilang dalawa sa ngayon. Hindi siya sinasagot ng mga tawag nito. Pinatay niya ang cellphone para hindi siya matawagan nito at iwalay ang SIM. In that way, mawawalan muna ito ng contact sa kanila. Nakisuyo din siya kay Talia na wag sasabihin kay Oliver ang kinaroroonan niya. Kaya malaking tiwala niya na hindi siya nito matutunton. Yun ay kung hindi nito maisipan na pumunta ng San Juan. Sinuhulan din niya ang caretaker nito na wag sasabihin sa asawa na naroroon siya. Tila may mahapding likid na gumuhit sa kanyang tiyan ng maalalang asawa. Mapait siyang umiti. Oo nga, lumayo siya sa binata para sa ikabubuti nilang dalawa. Gusto niya itong bigyan ng space para mag-isip dahil yun naman talagang nararapat. Hindi maganda ang mga nangyayari sa kanila at kung patuloy sila magsasama, baka mag-away lang sila. He was probably dead worried about her now. Kilala niya ito. Lagi nitong iniisip ang kaligtasan niya, ang kapakanan niya. Sandali siyang pumikit bago magpa siyang lumabas ng bahay. Sa 5 araw niyang pananatili sa Laia, tila nakasanayan agad niyang lumabas sa gabi para maglakad-lakad sa tabi ng dagat. Nakakatulong iyon sa kanya upang pawiin ng mga hindi magagandang isipin sa utak niya. Naging kalmado siya at nakapag-isip-isip ng magandang bagay. Malapit lang naman yun, kinakabalik din siya agad kapag gusto niya. Kinuha niyang balabal, iniyakap iyon sa katawan niya. Maliwanag sa dalampasigan ng gabing iyon, may mga kabataan na nagkakasiyahan at may mga ilan ding turistang naroroon. Malakas at nakakaindakang tugtugin na umiere, nakakatuwang panoorin ng mga nagsasayawan sa tabi ng dagat. Napangiti si Penelope at pinagpatuloy ang paglalakad. Nakita niya ang bato na lagi niyang inaakyat para doon umupo o kaya mahiga habang nakamasid sa langit. Hindi naman yun kataasan, may ingat na inakyat niya iyon at doon pumesto. Maliwanag ang kalangitan ng sandaling iyon. Nagsisilbing ilaw ang mga nagkikislapang bituin. Parang kay sarap titigan ng buong magdamag. Umihip ang malamig na hangin at niyakap siya niyon. Sandaling napapikit siya. Kung nandito lang sana si Oliver, wala nang masasarap pa sa pakiramdam na tinatamasa niya ng oras na iyon. Pero sa kanyang isip lang ito makakasama ngayon. Sa imahinasyon lamang niya mangyayari na yakap siya ng asawa. Nanginginig ang nagpakawala siya ng hininga at pinalis ang tumulong luha sa kanyang pisngi. Sa drama niya at sa nakaraan ng pamilya nila, pakiramdam ni Penelope lalayo din sa kanya si Oliver. Darating din yung panahon na magsasawa ito sa kanya. Hihiwalayan siya nito. Iiwan at mahahanap yung babaeng perpekto para dito. At siya, may iwang luhaan at nag-iisa. Hindi niya alam kung kakayanin niya yon. Hindi niya alam kung kaya niyang tagalan ang sakit habang nabubuhay siya. Naalala niyang lahat na masasayang sandali kasama si Oliver. Naalala niya kung paano ito pakita sa kanya, kung gaano siya nito kamahal. Dumaloy sa isipan niyang lahat ng pagkakataon na ipinadama nito sa kanya ang totoong pagmamahal, ang pagpapahalaga nito sa damdamin niya. Naalala din niya mga pagkakataon na lagi siya nitong inaasar noon. Mula noong teenager sila hanggang sa lumaki sila, iirapan niya ito at sisinghalan. Pero si Oliver, nakangisi lamang at pinagpatuloy ang pang-asar para makuha ang buong atensyon niya. Nilunok niya ang bikig sa lalamunan at niyakap ang sarili. Alam niya na minahal siya ni Oliver. Nang mawala sa kanilang anak nila, naroon lang ito sa kanya at hindi siya iniwan. Nakakatawa kung paano niya iniisip noon na bad boy ang asawa, na sariling kalagayahan ng nitong iniisip parati. Because the truth is, Oliver was an old school gentleman. Yes, yung uri na malapit na mag-extinct ni Adan. Si Oliver ang uri ng lalaki na ipagtatanggol ka sa lahat ng mang-aapi sa'yo. Yung ay pagbubukas ka ng pintuan. Bibigyan ka ng jacket kapag nilalamig ka at susunduin ka kahit saan ka magpunta. He was the type of man who would hold your hand all night and will make you feel the most beautiful woman in the world. Yes, that is Oliver. Her beloved Oliver. Pinahid niya muli ang luha, ngunit ayaw umampat ng pag-agos niyon. Kahit gusto niyang bumalik sa piling ni Oliver, parang natatakot siya. Paano kung mas gusto nitong lumayo muna siya? Paano kung ayaw na siya nito makasama pa? Natatakot siya na pag bumalik siya, ibang Oliver na makikilala niya. Yung Oliver na labis sa kinamumuhian ng ina niya. Yung Oliver na ayaw magkaroon pa ng kahit anong koneksyon sa kanila. Nananginig ang katawan niya at bumuhos ang kanyang emosyon.
She found herself crying hard. Napakaganda ng gabi pero tila nayayakap siya ng lungkot ng pag-iisa ng sandaling yon. Ngunit sa kalagitnaan ng pag-iyak niya, naramdaman niyang mainit na pagyakap mula sa likuran niya. Natigilan siya at gulat na napalingon. Dumaloy ang tensyon sa katawan ni Penelope na makilalang mukhang iyon. And that sexy blue eyes? Ikinarap niya ng 3 beses sa mga mata upang siguraduhin na gising siya at hindi na nanaginip lang. Aldover? Naparanok siya. Totoo ngang nanditong lalaki at tatagpuan na siya nito. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba dapat ako nagtatanong yan sa'yo? Sinubukan niyang kumawala sa binata, ngunit mas lalo lamang humigpit ang yakap nito sa kanya. Nagsisilbing liwanag ang mga bituin upang mapagmasdan niya ang gwapong mukha nito. Ramdam niya ang tensyon na pumupuno sa matipunong katawan nito. Tumitig si Penelope sa mga mata nito. And damn it! It reminded her too much of a dangerous beast, silently watching and stalking its prey. Galit ba ito sa kanya? Hindi niya napigilang manginig. Ano ba ang ginagawa mo rito, Aldover? Umalis ka na. Hindi mo ba nabasa ang sulat ko? Iniiwas niya ang mukha dito. Hinawakan itong pisngi niya at ipinaling upang matitigan siya ng husto. Nabasa ko ang sulat mo at hindi ko gustong nabasa ko. Nakatiimbagang nasagot ito. Bakit? Dahil hindi ako makakapayag na ikaw magdedesisyon sa kung ano makakabuti sa atin. Hindi ko gustong lumayo ka sa akin. Hindi ba't dapat yun naman talaga, Aldover? Kailangan natin maghiwalay. No, we don't need that. Yes, we need it. We need time to think. We need space. At kinilangan ko lumayo muna para makapag-isip ka. At para makapag-isip ako kung tama pa ba ang ipagpatuloy natin to relasyon na meron tayo. Marahas na huminga si Aldover at umiling. Hindi natin dapat isipin ba kung ano ba ang tama o mali. Magiging maayos doon ulit tayo, Penelope. Ikaw at ako. Magiging maayos ba? Paano mga magulang natin, Aldover? Isipin mo, magiging masaya tayo kung mismo mga magulang natin hindi magkasundo? You don't understand. Mapait na umiti si Penelope. Naiintindihan ko, Aldover. Naiintindihan ko ang lahat-lahat. Hindi tayo para sa isa't isa. May nakaraang pilitahad lang sa atin at hindi natin yan basta-basta makakalimutan. Magsisilbing pang araw-araw na bangungot yon sa ating dalawa. And then hindi tayo magiging masaya. Masasaktan lang tayo pareho at ayoko mangyaring kamuhian mo rin ako pagdating ng araw. Sa pangalawang pagkakataon, sinubukan niyang kumalas sa pagkakayakap nito pero ayaw talaga siya nitong pakawalan. Aldover, ano ba? Utang na loob, bitawan mo ko. Hindi kita bibitawan, Penelope. Kung binitawan kita, wala na akong kasiguraduhan kung kaya ko pa na mabuhay. Kung papakawalan kita ngayon, para ko na rin pinakawalan na nag-iisang babaeng gusto ko makasama habang buhay. Mariin sa napapikit. Please, Aldover. Nagsisikip ang dibdib niya sa iba't ibang emosyon na nabubuhay ngayon doon. Gusto niyang magmatigas, ngunit sa ginagawa ng lalaki ngayon, parang nanlalamot ng buong sistema niya. Hindi niya inaasahan ang sunod na ginawa ni Aldover. Bigla itong lumuhod sa harapan niya dahilan upang mapanganga siya. Ano bang kailangan kong gawin para huwag mo akong iwan, Penelope? Sabihin mo lang kung ano at handa akong patunayan sa'yo na wala kang dapat ipangamba. Huwag ka matakot na magsawa ako sa'yo. Hindi ako kailanman titingin sa ibang babae. Remember what I told you? Ikaw babaeng handa akong pag-alayin ng buong buhay ko. Kahit ano pa nakaraan ng mga magulang natin, kahit ano pang kasalanan ginawa nila, hindi tayo damay doon. Wala tayong kasalanan doon. Napakalamlam ng mata nito at pakiramdam ni Penelope. Hinihiwan nito ng patalim ang loob niya. You are wrong, Penelope. Hindi ako naniniwala na karaan natin na magiging hadlang. Ang totoong hadlang ay ang paniniwala mo na hindi tayo magiging masaya dahil doon. Nanigas ang katawan niya. Tumayo ang kanyang asawa at mapait na ngumiti. Kung talagang mahal mo ko, maniniwala ka na magiging masaya tayo sa kabila ng nakaraan ng pamilya natin. Pero hindi mo siguro ako ganun kamahal. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi totoo yan. Then prove it to me. Hinawakan siya nito sa bewang. Naging possessive ang tono nito. Tell me you love me and you're not going to leave me again. Suminghap siya. Nahihirapan na rin siya. Hindi na niya kaya na magbatigas pa. Ang marinig nito naghihirap din ay parang bumabasag sa puso niya. Umalis si Penelope dahil akala niya kailangan lang ng space. Pero mukhang nagkakamali siya. Unti-unti niyang napagtatanto na tama si Aldover. Hindi nila kailangan na maghiwalay. Hindi niya kailangan na lumayo. Muli, nagsimulang pumatak ang mga luha niya. Ikinulong siya ni Aldover sa mga braso nito at inalo. You are breaking my heart, hon. Hindi ko intensyong paiyakin ka. I hate seeing you cry. I just want you to be happy, always happy with me. I'm sorry. Alam ko na ngayon na mali yung ginawa ko. I'm just so afraid. Afraid that you're going to hate me. Why would I hate you? Yun ang pinaka-imposibleng mangyari. Mula pa noon, ikaw na ang mahal ko. At ipinangako ko sa sariling iingatan kita. Aalagaan at mamahalin habang buhay. Mahalaga sa akin ang ngiti mo, Penelope. One smile from you and everything else can go to hell.
Ganon na epekto mo sa akin at hindi yun mabubura. You are my love, my life, and I will do everything for you. Hinapros itong pisngi niya at tinitigan siya. Now tell me, lalayo ka pa ba sa akin mula ngayon? Umiling siya. Hindi na. Kahit ano pa mangyari ulit, hindi na ako magdedesisyon na lumayo sa'yo. Hindi na ako ulit magtatangka. He chuckled. At kahit ulitin mo pa yun, mahahanap pa rin kita. But funny, 4 na araw ang ginugol ko para hanapin ka. Sa mismong property ko rin pala ikaw nagtatago. Pati caretaker ko sinuhulan mo pa para wag sabihin sa akin. Napahalakak siya at tinaplos ang gwapo mukha nito. Mahal kita, Aldover. Kung gaano mo ako kamahal, ganon din kita kamahal. Hindi na ako lalayo pa sa'yo, pangako. Kumislap ang kulay asol ng mga mata ng asawa. Hinawakan nito ang kanyang batok. At sa ilalim ng mga nagdining na magituin sa kalangitan, naglapat ng mga labi nila sa isang matamis, makapagpigil ningang halik. May ngiti sa labing pinapanood ni Penelope ang masayang pagtakbo-takbo ng 4 na taong gulang na anak nilang si Garrett, habang tila isang prinsipe sa suot nito. Fairy tale ang theme ng birthday party nito. Natutuwa siyang pagmasa ng anak habang nakikipaglaro ito sa mga kapwa-bata sa malawak na hardin ng mansyon. Parang kailan lang buhat ang isilang niya ang panganay nila ni Aldover. Di niya maiwasang mag-init ang mata. Tandang-tanda pa niya nung isilang niya si Garrett. Tandaan niya kung paano siya umiyak. Para natanggap niya ang pinakamagandang regalo sa kanyang buhay. Noon niya mas napatunayan kung gaano kasarap ang maging isang ina. Are you happy? Bulong ni Aldover sa kanyang leeg habang nakayakap ito sa kanya mula sa likuran. Napangiti si Penelope sa tanong ng asawa. Kumalas siya sa yakap nito at humarap dito. Nakalarawan sa mukha ni Aldover ang kasiyahan, ang pagiging kontento sa buhay may asawa. Yes, ngumiti ang asawa niya. Kung ganun, para saan ang mga luhang yan? Natatawang pinisal ni Penelope ang ilong asawa. Sira, tears of joy yan, ano ka ba? Hinapit sa nito sa bewang at masuyong hinalikan nito ang kanyang labi. Masaya rin ako, Han. Parang kailan lang. Tumango siya. Oo, parang kailan lang wala nang sinubok ng problema na relasyon nilang mag-asawa. Noon, inakala niya hindi sila para sa isa't isa. Ngunit ngayon naniniwala na siyang tila sila talagang nakatadhana para sa isa't isa. Napakalasya ng yakap kay Aldover nang marinig niyang pagtawag sa kanila ni Garrett. Ma! Pa! Nandito na po sina Lola. O, nandito na pala sina Mama. Magkaakbay na sinalubong nila ang kanilang mga magulang na halos magkasabay lang palang dumating. Nauna pa sa kanila si Garrett na sumalubong sa mga ito. Halata ang saya at excitement sa mukha ng bata na makita nitong parehong lolo at lola. Walang kasing ganda na gingiti niya na makita na nag-uusap ang kanyang inang si Roselda at ang biyanan niya habang hawak sa magkabilang kamay si Garrett. Maliwanag ang mukha ng mga ito. Totoo ang iting nakapaskil sa mga labi. Hanggang ngayon natatandaan pa rin niya naging emosyonal na pagharap ng mga magulang niya at ni Aldover. That 4 years ago, isang buwan bago itaw sa magarbong kasal nila ng asawa, madamdaming nagkapatawaran ng kanilang mga magulang. Nabigyan ng tuldok ang lahat na nangyari sa nakaraan. Nagkaroon ng kapayapaan sa puso ng lahat. Kamusta ka, Iha? Nakangiting tanong ng ina ni Aldover nang yakapin siya. You look so pretty and healthy. Alagang-alaga ka ng anak ko ah. Bakit nga parang tumataba ka, anak? Sunod na yumakap sa kanyang ina. Iniwanan ka na yata ni Aldover sa kusina eh. Nagtawanan ng mga dalawang ginang at nagwapa mag-appear. Natutuwa siya makita ang closest ng dalawa. Nakikita talaga ni Penelope ngayon kung paano katotoo sa puso ng mga ito ang pagkakaroon ng kapatawaran at paglimot sa nakaraan. Kahit ang papa niya at ang ama ni Aldover, nakikita niya kung paano mag-usap. Pagkatapos na nangyari, naging magkaibigan ng mga ito. At para sa kanya, yun ang pinakamagandang nangyari sa buhay nila. Saglit siyang iniwanan ng mga ito para tulungan ng mga katulong na mag-ayos ng pagkain para sa mga bisita. Lumapit sa kanya si Garrett. O anak, pawis ka na. Pinunasan niyang noon ito. Gusto mo na bang magpalit, ha? Ngumuso ito at nakita niyang disgusto sa kulay asol ng mga mata nito. Her son's eyes reminds her of a blue gem. Naglalaro po kami ni na lolo, ma. Hindi, magpapalit ka muna. Umiling ito at sumimangot na. Lumapit ang kanyang ama kasama ang ama ni Aldover. Mamaya mo na palitan si Garrett, anak. Hindi naman sa amoy pawis eh. Oo nga, Iha. Mabuti pa hayaan mo na kami munang bahala kay Garrett. Kanina pa raw kaming hinintay niyan eh. Ano nga, apo? Hinawakan ni Daddy Kendrick sa balikat ang anak niya at ngumiti. Dahil nakuha ni Garrett ang mga katangian ni Aldover, para nakuha na rin itong lahat ng katangian ng isang rongkilyo pagdating sa pisikal na aspeto. Kumislap ang mga mata ni Garrett at ngumiti. Opo. Mabilis sa sagot nito. Napailing na lang si Penelope. Sa isang iglap kasama na ng anak niya ang mga lolo nito. Nakikipaglaro. Honey! Naalis ang atensyon niya sa anak at napunta kay Aldover. Namilog ang mata niya na makita kung sinong kasama nito. Sinulubong niya ng yakap ang lalaking kasama nito. Damian!
Yes, that was her half-brother, and at the same time, half-brother din ni Aldover. Ito ang naging kapatid niya sa kanyang ina at kapatid ni Aldover sa ama. Naging daan ng koneksyon ni Kendricks o pamahanap ang mga taong nag-ampon sa lalaki. Nang matonto nila mga Murphy, doon nila nalaman na si Damian ang kapatid nila. Natatandaan niya kung paano sila nagulat ni Aldover nang malaman ang katotohanan. Sobrang hindi nila inaasahan yon, lalo na si Aldover na matagal rin itong naging kaibigan. Naging emosyonal si Penelope nang malaman yon dahil kilala din niya si Damian. Ilang beses na niya ito nakitang kasama ng asawa niya sa trabaho. Nung una niya nga itong na-meet na nakita niya ang pagkakahawig nito sa asawa. Tulad ni Aldover, kulay asol din ang mga mata nito. Idagdag pa na nag-uumapaw rin ito ng kagwapuhan. Niyakap din niyang asawa nito. Damian's wife was so pretty. Nauna pa silang ikasal ni Aldover pero nakatatlo na agad si Damian at ang asawa nito. Mahirap ang naging sitwasyon nilang tatlo, nila Damian at Aldover nung una. Nalito sila, lalo na sa part niya. Inisip kasi niya noon kung sasabihin ng ibang tao. Siyempre magtataka mga nakakakilala sa kanila kung bakit naging half-brother nilang pareho si Aldover at Damian. Mahirap i-explain kung paano nangyari, but then she realized one thing. Hindi naman nila kailangan ipaliwanag ang bagay na yon sa lahat na magtatanong. Ang mahalaga lamang, alam nila sa sarili nila kung ano talaga ang totoo. Kinailangan na nilang tanggapin ang lahat ng mga nangyari sa nakaraan at tingnan sa positibong paraan ng mga naging bunga niyon. Maganda na ang takbo ng pamilya nila. Naging maganda na ulit ng pagsasama ni Mommy Charita at Daddy Kendricks. Ang kanyang mga magulang naman nakatira na ulit sa Maynila at nagdesisyong magtayo ng maliit na grocery store doon. Malapit lang sila ni Aldover sa bahay ng mga ito, pero tuwing weekend sumuwi sila sa Batangas. Mas pinalaki pa ng asawa niyang rest house nila at doon nga ngayon dinadaos sa birthday ni Garrett. She was a very happy wife. Masasabi niya na maswerte siya sa piling ni Aldover at ng kanilang anak. Minsan naiisip nga niya kung may katapusan ba ang kaligayahang nararamdaman niya ngayon. But she was braver now. Alam niya kahit ano pa mangyari, baka kaya niyang harapin iyon ng walang takot. Lahat na nangyari sa kanya nag-iwan sa kanya ng aral tungkol sa pagpapahalaga sa buhay, pamilya at pag-ibig. Natagpuan na niya ang kaligayahan niya, lalo na ngayon na may munting nilalang ang darating pa sa buhay nilang mag-asawa. Pasimple niyang hinaplos ang tiyan habang pinagmamasdan ang masayang pagsasalo-salo ng kanilang pamilya. Patuloy pa rin ang paglalaro ni Garrett kasama mga bata sa malawak na hardin. Naramdaman ni Penelope yung presensya niya ni Aldover sa tabi niya. She smiled at him. "Bakit di ka pa kumakain?" tanong niya. "Iniintay ko pang misis ko eh." "Loko, tayo na nga rin kumain." Hinigit niya ang asawa papunta sa isang table. "Ikukuha na kita ng pagkain. Han, ano bang gusto mo?" "Ikaw." Napatulala siya sa binata. Nangaakit ang ngiti sa labi nito. "Aldover?" Mahinang saway niya rito at pinandilatan ito. Hindi nito pinansin ang pagsaway niya. Hinawakan nito ang hita niya. Dahil nakabestida lamang siya, nagawang paggapangan nitong palad sa hita niya at haplusin siya na may pag-iinit. Nahigit niya ang hininga sa pagsiklab ng init sa sistema niya. Pinigilan niyang mapapikit at padala sa panunokso ng asawa. Malakas ang loob nito dahil natatabingan ng tablecloth ang bahaging hita niya. Ngunit kung magpapatuloy ito sa ginagawa, baka may makapansin sa ginagawa nilang mag-asawa. "Stop that, Aldover." Inilapit itong bibig sa tenga niya at bumulong. "Kailangan ko yata makaisahan." "Holy shit, Aldover, magpigil ka muna." He let out a sexy chuckle. "Well, I can't do that, Han. You know that." Nagningning na umalpas ang hangin sa bibig niya. Naging siya man naapekto na rin sa pagnanasa nito. "Pero nasa birthday party tayo ng anak mo, letse ka. Patulugin mo muna yung alaga mo, busy to. Pulis ka nga." Matulis at mahaba ang segue ni Aldover. "Che, dadamay mo pa ako." Pero ayaw paawat ng pulis. Namimilyong bumulong ito sa tenga niya. "Let's do a quickie, Han. Saglit lang naman yun kung papayagan mo ko." Kinuha nito ang kamay niya at nilala sa nagagalit na harapan nito. Damn this naughty beast. Sa sitwasyon niya ngayon, alam niyang hindi niya matatanggihan to. Nag-aalam din ng pagnanasa sa pagitan ng mga hita ni Penelope. And now she could feel her body wanting him to take her. Claim her. Nagkakasiyan pa rin ang mga bisita sa birthday party. Di naman siguro sila mapapansin ng mga ito kung saglit silang mawawala. Tumayo na si Penelope at tinila si Aldover. Kita niya ang pagguhit ng matagumpay ng ngiti sa labi nito na para ba nagsasabing hindi niya ito matitiis. Mabilis sila nakarating sa kwarto nila. Inilak agad ng asawa ang pinto at inisinandal siya sa likod ng pinto. Mariin siyang hinalikan sa labi. Sapat na ang naramdaman nilang init para sa isa't isa upang hindi na patagalin pa yon. May pagkasabik na ibinaba nitong pantalon. Pagkatapos pinatalikod siya. Sabik rin itong iniangat ang kanyang bisita at ibinaba ang kanyang pang-ibaba. Alam niya, matindi na rin ang pangangailangan ng asawa na maangkin siya. "Oh, Aldover, please take me now. Huwag mo nang patagalin to." Tumawa si Aldover. "Pasensya naman, misis. Gusto ko lang namnamin ito dahil baka ilang buwan din akong hindi makatikim."
Napakanga si Penelope. Ha? Akala mo ba hindi ko pa alam? I knew you're pregnant, honey. Naiwanan mo yata kanina umagang pregnancy ticket mo sa banyo. Nangingislap sa tuwa ang kulay asul ng mga mata ni Oliver. I'm going to be a father again. I love you, hon. I love you so much. I love you too, hon. Sinalubong niya ang labi nito. So I guess dapat ko rin i-celebrate ang pagiging buntis ng misis ko. Paano? Magpapainom ka? Umiling ito at kumiti. Let's celebrate it by making love. Sa isang iglap, buhat na siya nito at daladala patungo sa kama nila. Wait, Oliver. Hindi pwedeng di tayo babalik doon. Hahanapin tayo ni Garrett. I'm sure mas matutuwa ang anak natin dahil tutuparin ko ng birthday wish niya. Birthday wish? Oo. Nangihingi na ng kapatid ang anak natin, hon. At nangako sa niya na gagawa rin tayo agad. Pero buntis na ako. Gumuhit ang nakakaakit ng ngiti sa labi nito. Well, walang masama kung maniniguro na agad ako. Hindi na siya nito hinintay pang magsalita. Kinababawan na siya nito at tinakpan ng labi ang labi niya. Ang anumang pagtutol ni Penelope ay naglaho na. She loved him with all her heart at handa siyang ibigay sa asawang lahat-lahat na magpapasaya. Alam niyang ganoon din sa kamahal ni Oliver at mananatili iyon habang buhay. Nang humupa ang init ng pagnanasa sa pagitan nila, hindi niya maiwasang matawa. Pinuno ng halakak ni Oliver ang buong silid. Mga ilang sandali lang kailangan ulit nilang bumalik sa birthday party ni Garrett. At pagbalik nila, nagrereklamo ng kanilang mga magulang. Sila na lang palang hinihintay ng mga ito para sa picture taking nilang lahat. Nagkatinginan sila mag-asawa at nagkatawanan. Sa buhay, hindi maiwasang magkamali tayo sa atin nakalipas sa panahon at minsan nga maaaring dahilan natin iyon sa kasalukuyan. Gayunpaman, ito ang susukot sa 2 taon nagmamahalan at sa nangyari kina Penelope at Oliver at sa kanilang mga magulang, nakakatuwang isipin na mas nanaig ang pagpapatawad sa kanilang mga puso. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at sumubaybay. Muli, magkita-kita po tayo sa susunod nating istorya.